Nako, heto na, bumaliktad na. Lacson, iba na ang priority. 18 Marines testimony, tuluyan ng naisantabi. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto pa rin, si Lacson pa rin, no? May pahayag po si Attorney Rowena Aguanzon patungkol po dito sa Blue Ribbon Committee. Sabi po dito ni Attorney Rowena Aguanzon, why didn't the Blue Ribbon Committee get to the bottom of the massive corruption in the flood control funds? Because Senator Lacson is trying to cover up for some or a big fish. Ayan na. Ha? Sino kayang mga big fish itong kinakaber upan ni Senator Ping Lacson, no? So, hindi lang tayo, no? Hindi lang po sila. Hindi lang po mga attorney, mga political analyst, maging tayo pong mga ordinaryong Pilipino. Ganin din po ang ating pagkakaintindi base po sa mga galawan ni Senator Ping Lacson at ni Soto dyan po sa Senado, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dito. Sabi po ni RJ Navarro, mga kababayan, mismo, yan ang role ni Pinky sa Blue Ribbon Conspiracy. Ayan. Sabi naman po dito ni Benito, dahil matutukoy po sino ang mastermind at ito po ang kanilang duty to serve and protect their masterminds. Ayan. Grabe po puro po mangtatakip po sabi po dito ni Leoneda, absolutely correct, cover up the crooks. Grabe no, ang tagal na po ng Blue Ribbon na ito. I mean, ang tagal na po ng investigasyon from dito po sa sa flood control scam. Maging yung ICI, di ba? Ang tagal na po. Hanggang ngayon wala pa pong pinapangalanan na big fish. Actually, di ba, nung mga nakaraang buwan, mga kababayan, lagi ko pong sinasabi, nasaan na? Nakauwi na ba yung secretary po ng Department of Public Works and Highways? Sino ba itong Bunuan, di ba? Wala na tayong balita kay Bunuan. Supposed to be, Bunuan is one of the key, no? Na makakapagturo, di ba? Na mga big fish. Kasi siya po ang secretary ng Department of Public Works and Highways DPWH, di ba? Pero hindi na po natin narinig. Nasaan na kaya? Nasa ibang bansa ba na naman? Nagbabakasyon na ba? Ay, grabe po ito Sabi po dito ni Johnny, he's also covering himself. Clear as day. Ayan, Blue Ribbon Comedy. Hindi na comedy, kundi comedy na. Tama, may malita kasi. Posible, di ba? Proteksyon para sa mahilig sa tubig. Ayan. Ito na, last na po ito. Sabi po ni John Ray, may negosyo silang semento. Dati, di ba? Na-smuggle daw, baka supplier pa sila ng mga contractors. Kaya, sasabit talaga yan. Naray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? Just comment down below. Ito pong sinasabi dito ni Attorney Rowena Aguanzon na ito pong Blue Ribbon Committee or itong si Senator Ping Lacson ay may sinusubukang pagtakpan, no, na mga big fish. Ayan. At eto pa, no, bago po natin i-play yung video mga kababayan, kaya naman pala pinalitan nila. Kaya naman pala pinalitan nila yung dating NBI director na sino ba ito? Santiago. Ayon po dito kay Attorney Rowena Aguanzon, ngayon, nagets na natin bakit nag-resign yung dating NBI direktora. Dahil ganyan ang ipapagawa. Dating judge yun isang marangal na tao at hindi kayang sikmurain ang mga gustong ipagawa sa kanya. Kaya kumuha sila ng kayang gumawa. Ito na nga. Ba? Pinatawag po ng NBI yung 18 Marines at
Base nga sa mga galawan ay ginigipit po itong mga NBI, itong mga Marines, mga kababayan, dating Marines, okay? Kaya pala. You know what? Very ano sila, very tag dito, planado, no? Planado po nila yung mga galawan nila sa ngayon sa gobyerno. Biruin mo pinalitan nila yung NBI, okay? Nag-resign dahil hindi masikmura ang pinaggagawa. O tapos, si Boyeng nilagay sa ombudsman. Si John Vic sa DILG. Diba? Lahat hawak po nila no? Grabe po Grabe po ang galawan ngayon ng ating gobyerno. O ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito na J. Gay Ong, gets na gets, correct unless you're a bersamin. Totoo. Sabi po dito ni Santi, basta gumalaw ang maletagang, ganyan mangyayari. May maletagang na. Hoy, kayong mga maletagang, may araw din kayo. Mabibisto rin namin kayo. Makikita at maisa sa publiko din. Ang mga nasa maleta. Oo. Sabi po ni Jackie, oo nga. Yung NBI na side ng BBM production ang killing. Sabay sabi na pag malapit na kaya BBM at Romualdez, no direct evidence. Lagi umay na publiko sa script ninyo. Ala na ibubuga. Ayan. Sabi naman po dito ni John, Sulana, hawak na nga sa lieg, sanguso pa. Kaya sunod-sunuran talaga. Ano ang akala nyo dyan? Aso. Parang ganun na nga. Diba? Aso ng, nito, ang pagtingin ng taong bayan. Diba? So, eto, last po nating babasahin itong komento, no? Napaparami na po tayo ng komento. Pero, ang ano kasi, no? Napaka-factual po ng mga comment, no? Lahat naman ata yan, sila ay kumpas galing sa taas. May kumpas galing sa taas, kalimutan yung pagiging professional at sumunod sa mga pinag-uutos sa kanila. In short, binenta ang dignidad. Ito ang reality na nakikita ng mga Pilipino ngayon. Correct. Yeah. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video, no, patungkol po kay Senator Ping Lacson. Eto, iba na po ang priority ni Senator Ping Lacson, hindi na po yung mga testimonya ng 18 Marines. Eto, pakinggan po natin mula po dito sa The General's Viewpoint. Pasok ka. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Senator Ping Lacson. Iba na ang kanyang pinagkakaabalahan at I don't know yung flood control, lalo na yung investigasyon sa 18 Marines kung pagpapatuloy pa ba o tuluyan ng naisantabi. Ito na ang priority niya ngayon. Ping Lacson. New Anti-Espionage Bill. Kasunod ng mga balita ng foreign espionage activity na tumatarget sa state secrets ng bansa. Binigyan diin ni Senator. Eto mga kababayan, duda na naman tayo dito sa kay Ping Lacson. Baka sa katapos-tapusan nito, Duterte naman ang tumbukin ng bill na yan, di ba? I mean, parang isasabit na naman po nila dito yung ano. Kasi mga kababayan, bigla ko lang naisip, di ba? Kasi yung 18 Marines, di ba? Sinabi na yung si Trillanes, di ba? Nabigyan ng $2 million, di ba? So baka lang naman yan ang bigla kong naisip Senator Ping Lacson ang halaga ng kanyang panukalang batas, ang New Espionage Act, na mas nagpapaigting at nagpapalakas ng parusa sa mga sangkot at nakikipagsabuatan sa espionage at panghihimasok sa ating panloob na usapin.
kabilang ang mga tumutulong o nakikibahagi sa mga gawaing iyon. Yan ang kanyang Ang Senate Bill number 33 o New Anti-Espionage Act ni Senator Lacson ay may mas mabigat na parusa laban sa mga pag-iispya at ibang paglabag sa ating pambansang seguridad at sakop pa nito ang mga bagong teknolohiya at galaw ng mga dayuhan na maaring makialam sa gawain ng ating pamahalaan. Yan na. Ispya ko no. Yan ang kanyang pinagtututukan ng pansin. Ang tanong, So, para sa akin mga kababayan, instead po na tumutok kayo dyan sa mga bill na yan, no? Ang palakasin nyo po ay yung natin, yung technology, no? Kasi kahit anong gawin mong bill na mga batas-batas na yan, mga kababayan, kung mahina naman po yung ating security, no, yung iba yung ating technology to counter, di ba? To counter their technology. O wala rin. Ba, o sige, gumawa ka ngayon ng batas. Pero ito palang mga kalaban natin noon, mga spies, okay? They are using technology na kaya talagang i-crack, mahack, no? Yung ating mga importanteng impormasyon. Kasi sa panahon ngayon, information is powerful. If you get something na importante, no? Napapanood nga natin, 'di ba, sa mga spy movies, no? Grabe, hindi na po mga ang pinaglalabanan nila eh. Mga information lang po ang pinaglalabanan nila, no? So, what I'm trying to point out, no, hindi naman masama gumawa ng ganyang bill, pero palakasin din po natin yung ating mga security, no? I mean yung technology na magsisecure sa lahat ng information ng ating gobyerno. Baka mamaya punong-puno na tayo ng batas, 'di ba? Yung ibang batas redundant na nga lang eh, 'di ba? O, tapos yung actual pala yun pala ang may problema, 'di ba? kumusta naman ang anti-corruption law? Relevant pa ba? Ano ba ang immediate threat sa mga Pilipino ngayon, sa atin, sa taong bayan? Yun na nga, hindi 'di ba? Sa corruption po si Saldico hindi na po napapag-usapan eh. Kailan ba uuwi si Saldico? O, kailan ba nila pauuwiin si Saldico? Alam nyo, nung panahon po na hinuhuli nila si former Congressman Arne Teves, nagbigay po sila ng timeline kung hanggang kailan po mahuhuli Pero ngayon wala po tayong naririnig na, mga kaubayan. Are they still serious about the flood control scam? Kasi, mga kababayan, no, the number one key na malaman or masolve lahat ng itong issue sa flood control scam, ay si Saldico. Kasi si Saldico po ang tinuturo nilang mastermind. Ngayon, ang tanong, seryoso ba talaga kayo? Or may anti-corruption pa ba talaga tayo? Or lahat na po ng mga hinayupak na mga buhaya sa ating gobyerno ay pro-corruption na. Diba? Siguro, kay Senator Lacson, ang immediate threat na nakikita niya, yung mga dayuhan na nag-iispya, kunuhay, dito sa ating bansa. Wala man siyang binanggit na bansa dito, kaya lang, China. palagay ko lang ito, opinion ko China. lang, baka China, ang kanyang tinutukoy na nag-iispya. Ay, alam mo, ngayon lang ninyo pag-uusapan yung mga Chinese spies na yan. Mula pa noon eh, no? Dito nga sa atin, kahit saan sulok ng ating bansa, marami pong Chinese, mga kaubayan, at mga negosyante pa. Mga negosyante pa, mga kaubayan. So may mga mayors nga tayo, di ba? Na may mga dugong Chino. May mga senador. May senador ba tayong dugong Chino? Mayroon mga apelyido, di ba, ng mga China. So,
ngayon lang ninyo pag-uusapan yung ganyang napakatagal na po ng China dito sa Pilipinas, Chinese dito sa Pilipinas, no? Hindi pa tayo sinisilang, mayroon na mga inchik dito. So, are they all spies? No? O, iimbestigahan nyo sila lahat. Well, anyway, it is your problem. Ano ba tayo sa paningin ng China? Hindi ako pro-China, hindi ako pro-US, pro-Pilipino ako. Kung ano ang nakakabuti sa Pilipinas, doon ako. Pagdating sa foreign relations, kung ako ang presidente, kaibiganin ko ang US, kaibiganin ko rin ang China. Wala akong Gaya po ng ginawa ni former President Duterte, di ba? Friends to all, enemy to none. Ba, yun po. Ngayon, ano po? Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang foreign policy, no? Ni President Bongbong Marcos Jr., no? Hindi ko po alam. Baka friends to US, enemy to China. Ganun ba? Yan ay opinion lang natin mga kababayan, di ba? Pero balikan po natin si Senator Ping Lacson. Mukhang nadidiskaril po ang ni Lacson kasi dapat pag-usapan na talaga itong or talagang seryosohin nila itong 18 testimonya ng 18 dating Marines, di ba? Pero yun nga, sabi nga po dito ni General Macanas, iba ang prioridad ni Senator Ping Lacson. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.